Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang Kapitulo 19, versikulo 42. At ngayon ay Biyernes Santo, ang ikalawang araw sa Triduo ng Paskwa ng ating Panginoon. Ang ebanghelyong ito ay tungkol sa pagdakip o paghuli kay Jesus, ang pagliliti sa kanya sa harapan ni Pilato, ang pagpaparusa sa kanya at pagpapahirap, ang pagkakapako niya sa krus, ang kanyang kamatayan at ganon din ang kanyang paglilibing. Ngunit sa tradisyon ng ating simbahan, ang araw na ito ay nakatuon sa pagtatampok o pagtatanghal sa banal na krus ng ating Panginoon. At ito ay hinahalikan ng mga mananampalataya. At mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng pagtatanghal o pagtatampok sa krus, kung bakit ba dinadampian natin ng ating halik ang banal na krus. Sapagkat ang krus ay larawan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat si Jesus ay hinuli, siya ay pinahirapan, siya ay ipinako sa krus at namatay, hindi dahil makapangyarihan yung mga taong nagparusa sa kanya. Hindi dahil may sapat na lakas si Pilato. Hindi dahil mararahas ang mga sundalo. Hindi dahil may impluwensya ang mga punong relihiyoso. Ang lahat ng ito ay nangyari sapagkat ito ay pinili ni Jesus. Pinili niya ang magmahal. Pinili niya ang ibigin ang sangkatauhan. Pinili niya na ibigin tayong lahat. Kaya nga, ang pagtatampok at paghalik sa banal na krus ay paraan ng tao upang pasalamatan ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos, isang dakilang pagmamahal. Sapagkat sa krus ni Jesucristo, kinuha ang lahat ng ating kasalanan. Si Jesucristo ang nagbayad ng mga utang na dapat nating bayaran. Si Jesucristo sa pamamagitan ng krus ang nagpahayag na totoo na ang Diyos ay kayang ibigin ang mga taong naligaw. Ganon din sa pagtatanghal natin sa krus, ay ipinapaalala rin sa atin ng ating Panginoon ang kanyang sinabi na kung nais nating sumunod sa kanya, kailangan nating pasanin ang ating mga krus araw-araw. At ano ba ang krus ng tao? Ano ba ang ating krus ngayon? Ang ating krus, sa madaling salita, katulad ng krus ng ating Panginoong Jesucristo, ay panawagan sa pag-ibig. Kalagayan, pangyayari, sitwasyon, mga tao sa ating buhay na ginagamit na instrumento ng Diyos upang tawagin tayo sa pag-ibig. Anong uri ng pag-ibig? Katulad ng pag-ibig ni Jesucristo nung siya ay ipinako sa krus. Isang pag-ibig na kayang mamatay sa sarili at ialay ang buhay sa kanyang minamahal. Kaya nga, hahalikan natin ang ating krus habang hinahalikan natin ang banal na krus ng Panginoon. Sapagkat nauunawaan natin na ang sitwasyon o ang krus na ating kinaharap o dinadala ngayon ay hindi para pahirapan tayo, kung hindi para tawagin tayo na ipahayag ang pagiging anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos na nilikha sa pag-ibig.
ang ating kalikasan ay magmahal. Kaya maaari nating sabihin na ang banal na krus at ang krus sa ating buhay ay ang makitid na pintuan o makitid na daanan na makakapasok lamang tayo kapag tayo ay nakadipa kung paanong si Jesucristo ay ipinako na nakadipa sa krus. Ang ibig sabihin ng pagdipa ay kayang ibigay ang buo niyang sarili. Ang ibig sabihin din ng pagdipa ay kayang yakapin ang kanyang minamahal. Kung ating pag-iisipan at ating pagninilayan, ano ba ang krus ko sa mga panahon na ito? Sapagkat ayun ang hahalikan ko. Sapagkat doon magaganap ang aking kalikasan, ang pagiging anak ng Diyos na nagmamahal. Maaring ang krus natin ay mga tao sa ating tahanan na nakakasakit ng ating kalooban o nagdadala ng suliranin. Ang iba naman ay mga kapatid natin o mga minamahal natin na may sakit, tumatanda, o may mga problemang mabibigat sa buhay. At bakit sila nasa ating buhay ngayon? Sapagkat tayo ay inaanyayahang pasanin sila bilang ating krus. Ibig sabihin, isantabi ang sarili nating kalagayan at kaligayahan. Isantabi ang pamumuhay lamang sa sarili, kung hindi mamatay sa sarili para ibigay ang buhay sa iba. Ang ikalawang uri ng krus ay ang mga sitwasyon at kalagayan o pagsubok suliranin na para bang walang sagot. At ang larawan din ng krus ay pumasok sa ganitong mga sitwasyon bagamat hindi nauunawaan, ngunit may pananampalataya at umaasa sa Diyos. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, nung naroon na siya sa krus, sinabi niya, sa iyong mga kamay, Ama, tinatagubilin ko ang aking espiritu. Ang krus ay kadalasang mga pangyayari at sitwasyon sa ating buhay na para bang hindi natin kayang lutasin, na hindi kaya na manggaling ang mga sagot mula sa atin. Ngunit ang layunin ng krus sa ating buhay ay upang kumapit tayo sa Diyos, sapagkat siya ang may lakas at may kakayanan na ang krus na ating papasukin ay isang magiging maluwalhating krus. At napakagandang pagnilayan sapagkat ang araw na ito, ang Biyernes Santo, ay hindi ang wakas ng triduo ng Paskwa. Ang wakas ng triduo ng Paskwa ay ang muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin, nagtagumpay si Jesucristo sa krus ng kamatayan. Kaya nga ang bawat krus ay hindi na krus na nakakawasak, kung hindi krus na nagdadala sa atin sa kaligtasan at kaluwalhatian. Sa araw na ito tayo ay inaanyayahan na magkaroon ng mata ng mga anak ng Diyos. Anumang krus na mabibigat ang dumadaan sa ating buhay, ayun ay nakalaan para sa atin. Sapagkat ayun ang paraan ng Diyos para tayo ay kumapit at manampalataya sa Kanya at tayo ay maligtas. Bakit nais tayong iligtas ng Diyos? Sapagkat tayo ay Kanyang iniibig. At ang pag-ibig na ito ay nalantad at naihayag nung si Jesucristo ay dakpin, pahirapan, ipako sa krus, mamatay at ilibing, at muling mabuhay upang lahat ng mga tao na namamatay, nahihirapan, nawawalan ng pag-asa sa harap ng mga hilahil, mga krus na dumadaan sa kasaysayan, ay magkaroon ng pag-asa, mamag-asa na may nauna nang pumasok sa krus at lumabas ng buhay, lumabas ng maluwalhati. Sa araw na ito,
hahalik tayo sa krus. Ang krus na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang krus na niliwalhati ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.